Maradyaw na buntag sa tanan ng mga Surigaonon labi na dinhi sa dakbayan sa Surigao ug sa Mainland Surigao del Norte ug usab sa pulo sa Siargao ug Bukas Grande ug usab sa Dinagat Island. Ani ana usab ang inyong igsoon Jimar Peral Dilapa Gabino. Magkikiban sa edyo suyod sa 30 minutos alas 9:15 hangtod alas 9:45. Una sa tanan ato i-greet sila Madam Bernadette Season Barbers na mudagang pagka-representative sa Distrito 2 na asawa ni Congressman Is Barbers, Attorney Victor Flores Bernal na magpapili pag-usab isip board member o gusab kan City Councilor Carcasura nga magpapili sa umaabot nga 2025 election, Attorney Toti Catre nga mudagang pagka-board member sa Distrito 2 o gusab kan Madam Lisa Laparan Monteros na maoy gisaligan sa opisina ni Congressman Is Barbers. Ato sabi great si Madam Bit Ilacion Perez o ang first nominee ng Bunyog Party List na si Attorney Ricky Tomuturgo. Bunyog Party List. Di sa nato kalimtan pag-great ang nato pinayangga ng mga mayoris sa Manila, San Francisco Mayor Bal Pinat, Claver Mayor Georgia Gukianki, Higakit Mayor Chandro Boniti o Bakwag Mayor Daddy Moki Sevedo o usab ang dili nakapugngan nga umaabot ng mga mayoris sa 2025 sa Manila Mayor Silami Orquina Sevedo sa lungsod sa Bakwag, Mayor Dominador Yoyo Isma sa lungsod sa Alegria, Mayor Dan Salvacion sa lungsod sa Burgos nga magserbisyo sa kinising-kasing og tarong na panggoberno alang sa katawhan. Dan Salvacion medyo pagkamayor sa lungsod sa Burgos sa pulo sa Siargao. O gusab ang dili nakapugnan nga umaabot na board member sa 2025 na si Antonito Yayo Charcos, ang mano mo, ang mano ko o ang mano sa mga Surigaonon. Yayo Charcos. Na mga kaigsunan, ang opisina ni Liaison Officer Judy Tarpin nagatag kanato ng report kabahin sa Medical Assistance for Indigent Program mga kaigsunan. Sa ngadtong December 11, 2024, ang opisina ni Congressman Ace Barbers adunay pasyente na 25 kabuk og migasto ang maong opisina ng 40,642. O ang opisina ni Congressman ni Governor Lyndon Barbers 19 ka pasyente og ang gigasto sa iyang opisina miabot kini sa 43,219. So 44 ang pasyente na nadangat sa Caraga Regional Hospital og nakaabil ng Medical Assistance for Indigent Program sa duha ka public official ng Surigao del Norte og ang gigasto mikabat kini sa 83,932. So medyo naubos-ubos na tungod kay anato mga public official kanunay gud ready sa pagtabang sa ato mga kaigsunan na mga indigent, pero dagton mga tubig-tubigan, siyempre doon na may ila mga taglaong pa mga savings, mga emergency fund. So, pero inin mait para ganun ini sa mga igsuon nato na dili maka-afford o adunay problema kabahin sa financial mga kaigsunan. Now, ready na ba nato kwan? Aya pa. Now, anato sangguni ang panlalawigan nitong Lunes, na-approve na ang resolution number 502 series of 2024. So, wayay noopos kay ang mga board member sa District 1, medyo nasipog sila, kay ang demand gadod ng mga board member sa Distrito 2 na kinahanglan ang probinsya motabang sa tag-atubang na kalisod sa mga katawhan diha sa pulo sa Siargao ug Bukas Grande. Kay kunato lang taon mga kaigsunan, kunato basahon ang records diha sa Kapitolyo sa sangguniang panlalawigan, ang ubay-ubay gadod na mga board member na kaalyado ni Bingo
tigbak matugas, magandili niya gusto na ang probinsya mutabang sa mga lumulupyo diha sa Distrito 1 sa Pulo sa Siargao ug Bukas Grande. Dili kita makasabot mga kaigsunan, no? Kay gusto gadyon nila na idilatar. Kay nagtuo sila mga kaigsunan na sa dili madugay. Oh? Musiga na dyon, pastilan ini na mga huna-huna. Oh? Kay kinahanglan kung ikaw ang amahan sa lalawigan sa Surigao del Norte, adunay imo mga panlantaw, oh, na mamitigit ang impact sa kalisod na tag-atubang na nato mga kaigsunan. Gani adunay ako kagahapon na istorya personal kay lagi inin si board member Julix Sunico. Gusto sab niya na mukadto ko sa Pulo sa Siargao. Taglangan ako na dili na kinahanglan kay ubay-ubay man anako parinti diha og aduna may ako ubay-ubay sa nakaila na makahisgot ng ila sitwasyon mga kaigsunan. So, ang sitwasyon sa tinuray, ang mga sapian o mga tubig-tubigan, labi na inin mga politiko sa Pulo sa Siargao, kung adunay pandemic, medyo malipay sila. Kayo naman, siyempre, alams na natin mga kaigsunan, alams na ng mga Surigao noon. Kay, muda, hamok god ang mga hinabang gikan sa nagalain-lain ng mga probinsya, pwede pa gani sa iba na mga nasod, mga kaigsunan. So, sila, dili ka dyan sila gusto na mutabang ang probinsya, pero welcome nila ang mga tabang sa lain na mga probinsya, mga kaigsunan, kay dili man nila karibal sa pamulitika. Amoy ka doon nakadaot. Basta pamulitika na gani anisgutan, ang isa ka partido, ija gadon dyan taglaw pa, iwakli. Okay, gusto niya na si Jara ang bida sa pagtabang sa mga lumulupyo diha sa Pulo sa Siargao. Now, mangutana ko, uno may natabang ni Congressman Bingo Tigbak Matugas. Hala, kompyuta. Doon na ba iya personal na kwarta na natabang o kwarta sa gobyerno na gikan sa Kongreso, mga kaigsunan? Dili kung hinabang ni Martin Romualdez, doon iya gikan. Doon iya gikan sa iya congressional funds, mga kaigsunan. Amoy ato doon hanapon. Kay ang kabaturan sayri, gusto ka doon na mga katauhan diha sa Pulo sa Siargao kung unsay gitabang ni Bingo Tigbak Matugas, mga kaigsunan. So, klaro-klaro kita. Kay ang ato gobernador sa lalawigan sa Surigao del Norte na si Governor Lyndon Barbers, adunay ija capacity na mutabang sa mga katauhan diha sa Pulo sa Siargao ug Bukas Grande tungod kay adunay 5% calamity fund na tag-reserve down na panahon sa kalamidad magamit down ng probinsya, provided ang probinsya ng Surigao del Norte mo deklarar ng state of calamity. Now, kuman, si Julix, si Julix Sunico, gusto niya na hinay-hinay kuno natabang mga kaigsunan o mambaga, dili ba na kuno makatabang ang probinsya na dao may kuno'y kwarta. Bisan, kinahanglan pa bagadod ng ordinansa. Bagan ini na tao, sabitan na lecturan ini si Dani Attorney Victor Bernal, mga kaigsunan. Mambaga ini si kahibayo. Si board member, mga kaigsunan, ini amount na igasto ng mga official diya sa Kapitulyo, adunay corresponding ordinansa na diin adunay budget, mga kaigsunan. Amo dyan ang tagtawag budget ordinance, mga kaigsunan. Dili pwede na ikaw mo gasto na wayay ordinansa. So kinahanglan muagi ka doon sa sangguniang panlalawigan
ang igasto na nato gobernador. Og sa nagkinahanglan siya ng declaration of state of calamity na diin resolution ang tagkinahanglan para aprubahan na nato gobernador. Now, kuman mga kaigsunan, ininkahimtang kuman sa pulo sa Siargao, miabot na sa nagalain-lain na mga lugar og sa ato ipli. Para matubag ini ni Julik Sunico kay si Danulaong na bibo ra kuno. Bibo malipayon kuno ang mga tagadapa. Malipayon kayo naman pagkagabi kay brown out man sila bayay adto sila sa gawas magmaritis mga kaigsunan. Amo daon ang tradisyon ng mga Pilipino kay kami sa una mga kaigsunan, estudyante pa ko sa Cebu. Pag mag-brown out, ang mga estudyante manggawas adto maglinya sa dayan, magingkuray. Maniid kung kuno musiga. Pag musiga na pagpalakpak, musuyod taod-taod sa mga bayay, mingaw na sabda doon ang karsada mga kaigsunan. Amo rasab ini nahitabo sa lungsod sa Dapa, lungsod ni Julix Sunico mga kaigsunan. Yaga doon sila makasabot. Hala, ato anay patukaron ang tagisgutan sa national media mga kaigsunan. Pinagi sa ABS-7 og ang interview ni Governor Lyndon Barbers mga kaigsunan. Play. Pero alam naman ho ng mga barko na dumadaan yan yan, ano? Diba? Alam nila, meron diyang submarine cable. Po, alam po nila yun. Problema lang po kasi, hindi naman po pinaka-asra lang po yung pinaka-asra sa Tibet. Isa po sa lakas po ng kuryente o namin po, kung tawagin po ng kuryente po, no? Natantrack po yun. So, siguro lang po, ganun po nangyari, hindi lang talaga natin malaman. Papaano? Oo. Paano ho yan? Malaki ba ang dami
Hindi kaya. Pero kung darating yung tao, bali po tatlong generator po Oo. na magtototal po ng 50 megawatt. Oo. Sa December, ang ano rin po, ang ANECO, ang Grutan Norte Electric Cooperative, Oo. mapapadala rin po ng 80 megawatt modular generator at 4 megawatt. So, yung tatlong generator po ba there, Opo. 16 megawatt po. So, magkakaroon po tayo ng medyo once na makamit na po, so hopefully by this Friday, Oo. for December 18, maano na po natin ito, makakadistribute na po ng kuryente ang electric cooperative. Pero meron pong oras para Okay. Oo. Hanggang hindi pa po nag-aayos yung dating sa dapat people. O, paano yan? Makaabot kayo bago ko magpasko, naku po. Yung po yung pinagdadasal natin. Kaya nga po nakapag-share kami ng state of calamity sa probinsya po, pero centralized po for island of Sardaola, and ginagawa po namin lahat closely coordinating with the electric cooperative, and nagpapadala na rin po kami ng mga tubig. Kasi ang apektado po din ang drinking water. Yes, yung source ng tubig. Yes po, walang umaanda na pa, hindi naman po lang nagkakahayan may generator. Opo. Oo, so yun po ang ginagawa natin ngayon. And at the same time, yung ating pong provincial disaster office, gumagawa po po ng mga ibang hakbang sa pag-procure po ng mga generator sets para sa mga barangay, no? And mga purifying machines with reversible smoking para po yung mga tubig na liquid, once dumaan po doon, pwede po pasok. Purify na. Kasi po ngayon sa bayan, medyo nagmahal po ang mga tubig sa liquid. Ay, sos, paano yan? Wala akong buwan. Hindi ba nakikilang ang DTI? O ano? Meron na po tayo ngayon, dahil po sa declaration ng state of calamity, meron na po tayong price week. Tama, practice. Kasama po namin ang DTI sa pag-monitor at pag-control ng mga presyo po ng mga bilihin. Yung signal to, importante. Importante sa ating ako pa. Kahit hindi mo kayo ng tubig, basta may signal. Okay naman po at signal, ay po sa problem po at telecommunication. Mga changes po sa mga airline. Yung bigyan ng mga kababayan natin yan, binigyan ng libreng charging station. Tama ko ba yun? Yes, nag-po tayo at ang mga kamunisyon din naman po, meron din po area sa munisyon na may mga charging areas po. Yung bang damage sa submarine cable, magtatagal mo kaya yan? Yun po yung hinihingi po namin sa Sarelco. Kaya na po nung notice po, nagpalabas po ako ng executive order para po mabigyan kami ng eksaktong timeline. Dahil dahil kung nag-register naman advisory council, advisory council, para magkaroon talaga kami ng magandang coordination para ma-inform ang mga kababayan natin na kung gaano ba katalaga dito, ano ba ang timeline talaga, ano action ang ginagawa ng electric cooperative. Kasi naman governor, yung papasko para naman mga kababayan natin ang nilang gagawin nila. Yun nga po, kaya nga po kami dito sa government, na-request po sa mga empleyado at mga president na wala muna tayong Christmas party ngayon. Tumulong muna tayo kung ano pa sa natin mga contribution. Simple na lang siguro, Governor, hindi niyo maalis yung Christmas party, siyempre. Siguro po, gano'n na lang kung ano yung mangyayari. Ito bang Sharel po, may private po ito? Cooperative po. Cooperative. Okay. Pero gumagalaw naman sila, kumikilos. Gumagalaw po, at general manager po, also inspect part ng congressman. Okay. Congressman period ako. Okay. So, maraming salamat po. At sana'y bago magpasko man lang, sabi niyo, 22 to 20? Hopefully po. Hopefully. 18 to 20 po, yun po yung advisory nila na makakapagbigay kahit pa paano ng kuryente na may rasyon. Rasyon po lang, temporarily. At mga turista natin dyan, may
mga tinatawag natin na mga homestays at may mga maliliit na mga accommodation facilities, wala naman po yung lahat, no? Yung iba, pamamilan, meron po. Ay, paano yung mga hospital mo natin? May mga dental po tayo po at may mga district hospitals, oo. Okay. Sige. Governor, maraming salamat po at good morning. Merry Christmas po. Thank you po, kabayan. Merry Christmas din po sa inyong lahat. Si Governor Robert Lyndon Barbers ng Surigao del Norte. Now, ato nabati anato mahal na Gobernador Lyndon Barbers. So sa pagdeklarar ng state of calamity, adunay mga measures na mahitabo mga kaigsunan kay sumaya pa sa national government. A state of calamity declaration can lead to a number of measures including calamity funds. So sa ato pa magamit na ang 5% na calamity fund na nato probinsya. Remember na nato calamity fund 5% down siya sa total na budget. So kung ako masadyop, mga more or less 75 million to 95 million. Remember na ang previous administration, ang calamity fund sa previous administration, muakro dyan sa present na year mga kaigsunan. So dako-dako ang matabang, pero dito during the session, ang primero na paipalugwa na nato probinsya sa Surigao del Norte, mao ang 26 million ka pesos na iplastar dyan siya tungod kay magpalit ng pinakaubos 134 ka mga generators para i-distribute sa tanan, sa tanan barangay para doon na ilang kuryente o makatubig na sila tungod kay ang tubig dito mga kaigsunan kinahanglan ipump, ipump nimo para ma-distribute dito sa katawhan na diin tag kinahanglan gadyon ang generator, ang genset plus crudo mga kaigsunan. Ini siya pinaagi sa panagtinabangay ng mga kabarangayan plus probinsya ng Surigao del Norte para sa ako mas effective ini siya kontra kon adto dito ra sa ang hinabang adto ra sa local government unit ng lungsod. So ang makapahimuyos ra pipila ra ka mga katawhan, whereas kun ang mga barangay amoy distributan ng ato gobernador sa lalawigan sa Surigao del Norte, madali ra siya pag taglawon pa makaabil dadyon ang mga katawhan, especially sa tubig mga kaigsunan. So isa sa mga measures mga kaigsunan ang price freeze, kay kung ato tanawon kung adunay mga calamity an ato sa mga negosyante, opportunity sa nila ini na mo gain, pero isahay taglawon pa nila musugot sila o dili, kinahanglanon man gadyon kay tungod sa kamahal mga kaigsunan ng paliton. So anato DTI may power na siya na kinahanglan i-price freeze, kung kung masadyop dato declaration na 60 days mga kaigsunan. Pagka anikatuyon na mission mga kaigsunan, inintagtawag no interest loans. So doon mga government financing sama sa ISIS, GSIS, Pag-ibig na diin magpautang sila sa ilang mga member. So nulaong din sumaya sa balaod na no interest loans. Kung mangutang ka sa GSIS, mangutang ka sa ISIS, mangutang ka sa Pag-ibig, dako na posibilidad kay jari man sa balaod na kung adunay state of calamity, kung mangutang an isa ka membro sa GSIS, sa ISIS, sa Pag-ibig, wayay interest mga kaigsunan. So tanan na mga membro na diin lumulupyo sa District 1 na sa taglaw nila Siargao o Bukas Grande, makaabil ini siya ng loan na diin wayay interest mga kaigsunan. Sanan makaabil kita ng international assistance pinaagi sa pag-request na nato presidente tungod kay an isa ka lugar na aman sa state of calamity. So dako karadyaw ang matabang sa deklarasyon ng state of calamity kay una sa tanan immediately ang probinsya ng Surigao nakatabang dadyon kayo naman
nanhatag na dyan sila ng tubig sa mga kabaranggayan para ang ilimno na tubig kay kadaghanan di doon, di man gadyo do, di man gadyo mainom. So, ang tubig na mineral water, amoy tag-una gadyo. So, ang ginsit coming na siya mga kaigsunan. So, hangtod kuman, no? Sa nakita nato, waya pa'y gadyo'y declaration na mulaga na, mulaga na. Pero, daon lagi mga politiko, daon lagi politiko dito na mag-ala Kuko Martin, mag-alsa-alsa ng mineral water. Sos, ayay, para sa ako mga kaigsunan. Ang isa ka congressman, no need na mag-alsa-alsa para may bawanan mga katawhan na nutabang siya. So, sa pag-alsa, ija kan suguon dyan ija mga bodyguard dito na nagtanaw ra sa ija kung sa ila isip uno man ini teach bulight man ini na congressman. Sa dyan ka nag-alsa ka ng mineral water, isa ka congressman, o kira kung hurnal siya, kung hurnal ang isa ka tao, pwede ra dyan siya kay amo man gadyon ang ija trabaho. Pero kung ang isa ka congressman, mag-alsa-alsa ng mineral water para lamang ipakita sa tao na adunay ija ikatabang, bagan kauwi na dyan. Kauwi kay hurnal guton libor. Sa bagay, ang ija sab kintahi tsura, hamok man sab dyan sa pir. Klaruhay kintahi dyan. Kay kung si Isbarbersan, mag-alsa dili mangatod ang ngayan. So, anato, inin panahon ng disaster, adaw nidyo taglawang pa opportunity na i-promote ang ijo kandidatura. Tabang lamang kamo, Ijaw ba, wayay picture-picture, Kung magtabang gani kamo, wayay picture ay, kay bagan, bagan klaro naman karadyaw na namuliti kagad si Bingo Tigbak Matugas mga kaigsunan, So, klaro na karadyaw na ininila mga style, ilad-ilad ini siya, Kay gani kung ato tanawon ininsab si board member Julix Sunico, ini siya para dako ang ija mga laraw bagan maitom, maitom kay siguro adunay ija maitom na kasing-kasing kay sa ato naibawan ini na board member primero ka partido sila ni Governor Lyndon Barbers ya pagani mo paso ang ija labot, paglaog niya, no ambak na dyan sa pikas kampo. Dito na dyan kan tigbak, o kanhi lolo lalo matugas. So, pagkataon-taon, amo inisidya ang isa sa mga tag-ija sa tagtawag na Guson. Nato siya, Guson Wibs Corporation. So, isa ini si Julix Sunico, na tag-ija ng Guson na amoy nag-operate dito sa Barangay Huggan, San Francisco. Na diin naguba ang taglaong dino ang kabukiran. Naguba. Kaya naghimo sila ng farm to market road. Pagkatapos naghimo sila ng per na wayay permit gikan sa PPE o sa kauluhan mga kaigsunan. Wayay permit. Gani permit sa munisipyo. Wayay permit sa o resolution gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Wayay permit sa gobernador. Wayay permit sa PPE o sa tanan na mga opisina mga kaigsunan. Bisan pagani sa Department of Environment and Natural Resources. Sanan wayay isisi mga kaigsunan. Ini isa siya sa tag-ija sa Guson Corporation na aboy nagminamina din sa lungsod sa San Francisco sa Barangay Huggan. Kumana sa mga kaigsunan ang ija laraw laong palagi nija na okay man bibo man kunuan lungsod sa dapa kay yaman normal raman ang kinabuhi. Normal din sa may restaurant kaya umay na generator. Ang mga tao sa magabi at tumanggawas kay ngit-ngit man sila balay. At tumanggawas. Pero kung imo daw gadon suruyon mga kaigsunan, makita nimo o ma-feel nimo ang ila kalisod kay gani pipila naman ini ka mga ako kilaya na mutawag na grabe gadon kapait ang ila kinabuhi diha sa pulo sa Siargao ug Bukas Grande. So ayop inintana si Julix Sunico kay kwartahan man ini siya dili man siya mo feel ng kalisod
musir siya. Kay una, negosyante siya. Daoy ija pasweldo isip board member. Pagkatapos, dao pa ija gasoline allowance. Nadiin, pwede niya ikatubil sa taglaong pa generator. Kay ija man daon, privilege man daon ng board member. O sa, why lisod sa ila. Gawas na makapalit sila ng generator, waya gadon kay kurtahan god. Pero ang mga sinipngahan sa palad, nagantos mga kaigsunan. So yan ang may aturas, ato rakang basahon, inin ato mga nagmonitor sa ato, jari si John B. Bernadis, si Babilita Mantilla, si Barangay Kapitan John Ray Almis Lisondra, tapos jari sab si kilabot sa mga kulihaya o sa mga estudyante niadto, jari si Rui Calderon. Amo ini ang pinakatisoy niadtong unang panahon, si Kevin Ider, jari sab si Kagawad Ellen Kim Portis, si Randy Borja Pico, si Datoy Hornalis, si Rogelio Borja natua sa kauluhan o Cagayan de Oro ba ini siya, si Datoy Hornalis, si Angelo Rosales Balikog, tapos jari sab si Alejandro Monteros, si Randy Santisa, si Ricardo Bausing, si Sunny Clarissa, then si Mary Hart, si Dr. Lanley Chua na mao'y Municipal Health Officer sa lungsod sa Claver. Good morning, Doc. Si Randy, tapos si Edito Salbalusa, si Madam Janice Medina diha sa PIO ini siya diha sa Kapitolyo, o usab sa uban pa mga kaigsunan. Diri sa Pikas, dari managtibo ang mga trolls, mga kaigsunan, pasagdan ra kanato diyon sila kay panginabuhi diyon. Yan naman kitay oras mga kaigsunan, mulaong ra kanako sa inyo. Salamat sa pagmonitor sa ato programa. Muingon ako, God, kini si Jimar Gabino, magpasalamat sa inyo. God bless Surigao.